Kasi nga, ang mga tao, bobo at tanga, forever talaga kayo magiging dukha. Kawawa kayo. Kaya ako sa inyo, guys, umalis na lang kayo ng bansa na yan. Kasi nga, bobo at tanga nagpapatakbo ng bansa. Yabang, no? Kung kasi yun, Ninong, samahan niyo po si Mama Linlin sa kanyang pagluluksa. Dahil kayo po ay mga talunan. Nakapagpablandi lang po ng buhok na ganyan, akala niyo po talaga nakaganda po sa kanya, no? Mukha kayong boksingerong talunan. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Alam ko po mga lods, inaabangan nyo po ito, natatalakayin ko. Ito po si Ninong Rai. Kilala nyo po ba ito mga lods? Hanggang ngayon po mga lods, hindi po sila makamove on sa pagkapanalo po ni President Bongbong Marcos at saka po ni Vice President Sara Duterte. Happy birthday nga po pala kay Vice President Sara Duterte mga lodi, no? Ayan po, ngayon po ang kanyang kaarawan. Eto po mga lods, nanggigigil po talaga ako dito sa lalaking to. Huwag po natin siya tawaging ate eh. Kasi mas parang boksingero pa nga po to tingnan kay Senator Manny Pacquiao eh. Ayan po mga lods, no? Ano nga po ba ang ginawa nitong taong ito? Medyo may kayabangan din po, no? Kala nyo po talaga porket nakapagtrabaho sa ibang bansa, kala niya na kaya niya na pong bilhin ang mga tao dito sa Pilipinas. Susupalpalin ko lang po to mga lods. Ano nga po ba ginawa niya mga lods? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin notification bell and follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0. Ayun na nga mga lods, eto na po, marami po nag-aabang dito, marami po nagsusumbong sa akin about dito sa taong ito eh. Kaya pitikan lang po natin ng konti yung mata. Eto po mga lods, sa kanyang statement na binitawan at talagang manggigigil po kayo sa kanyang mga sinasabi, no? Panoorin po natin. Binoboto nyo pare-pareho lang. Nagpapalit-palit lang kayo. Mga kapamilya lang nila binoboto ninyo, di ba? Kaya forever kayo mananatiling dukha at mahirap at walang pera at walang benefits at ang hospital ninyo tsaka, di ba? Sa squatters area kayo nakatira. Ang yabang naman ng datingan nitong syude na to. Kala mo talaga napakayaman. Kala mo kaya niyang bilhin ng buong Pilipinas. Saan nga po ba ito nagtatrabaho? Ano po ang kanyang pinagmamalaki? Kung ba't niya po nasasabi to? Dahil nga daw po bumoto daw po tayo ng... Sabi nila binoto daw po natin si BBM at saka si Sara Duterte. Hindi po niya matanggap mga lods. Sabi nga po dito sa kanyang caption, yung nag-post po nito sa TikTok, "Real talk, no to political dynasty. Huwag gawing family business." Ang lulupit po talaga nitong mga kakakamput na to mga lods. Panoorin pa natin. Totoo yan. Hindi nagsisinungaling si Ninang. Ha? Hindi daw siya sinungaling. Hindi nagsisinungaling si Ninang. Kapani-paniwala ba mukha nito mga lods? Iboboto pa din nyo diktador na magnanakaw. Yan ha. So, forever kayo magiging dukha. Dukha daw mga lods. Sakit naman nun. Forever to tayo magiging dukha. Pero siya, anong ginawa niya sa buhay niya? Pakinggan nyo mga lods ha. Sobrang yaman ito eh. Yun lang yun. Tapos si Ninang may yayaman ng si Ninang sa Sweden, di ba? Kaya naman pala, sa Sweden po siya ngayon. Doon po siya nagtatrabaho. Kaya naman pala mayabang. Kala mo kung sino na kasi tumatanggap ng mga dolyares. Tama ba ako, Ninong? Hindi ko po tatawaging Ninang yan kasi mukha pang lalaki sa akin yan eh. Pasensya na pero hindi ko po talaga gusto yung tabas ng iyong dila. Magiging dukha na lang kami habang buhay dahil pinili namin ang isang magnanakaw at isang diktador. Pinili namin ang tandem ni BBM at saka ni Sara Duterte. Sure ka? So magiging mayaman kami kung pinili namin si Mama Lenlen ninyo. So sa Pangulo pala kayo bumabase kung aasenso kayo o hindi. Eto sabihin ko lang sa'yo, Ninong na mukhang boksingero. Ako, kahit ilang presidenteng nagdaan sa aking buhay, hindi ko po inasahan yung mga tao na umupo sa ating bansa.
Naranasan ko po ang pamumuno ni Cory Aquino, ni Gloria Macapagal, ni Era Estrada, nung panot ninyong idol na si Pinoy. At marami pa pong ibang naging pangulo na naranasan ko. Okay, kahit na si PRRD, siya po ang naging pangulo ng ating bansa. Never po ko umasa dyan. Dahil sa kagaya mo, naasa sa sustento ng gobyerno, talagang wala kang pag-asa dito sa Pilipinas. Kaya mas mabuti kan dyan ka na lang sa Sweden. Diyan ka magyabang. Kasi pag nandito ka sa Pilipinas, hindi ka naman makakapagyabang ng ganyan. Kasi sa totoo lang, marami pong mayayaman dito na hindi naman kailangan ng ibang bansa pa. Ikaw ng ibang bansa ka lang, kala mo na kung sino ka na. Inahamak nyo pa kaming mga nasa middle class. Tuloy pa natin ito mga lods, medyo mayabang eh. Kaya ang mga yumayaman lang yung mga umaalis nga ng hellhole. Huh? Pasitabi po sa mga ating mga kababayang OFW, hindi po para sa inyo tong video na to ha. Para po sa kanya, patama ako na to. Yung lumalabas lang daw po ng bansa, yun lang daw po yun yung mayaman. Talaga lang? So kaming mga hindi lumabas ng bansa, wala na kaming pag-asa? Sige nga, background check nga natin to. Mayaman ka ba talaga? Uwi ka nga ng Pilipinas? Ano bang naipundar nito sa Pilipinas? At kala mo naman kung sino makabili na sa ating mga kababayang Pilipino, no? Kala mo kaya niya naman pamudbud ng mga pera sa ating bansa. Pero nag-donate ka ba nung panahon ng pandemya? Baka kami na mga dukha nakatulong po kami sa ating mga kababayang Pilipino kahit na hindi po kami kayamanan, no? Hindi nyo kagaya, no? Kasi nga, ang mga nagpapatakbo ng bansa ay yung mga tanga at dukha. Talino yata nito. So yun, hatakin din nyo ang isa't isa pababa, di ba? Yun lang yun eh. Yung mga tanga, hinahatak nila yung mga ibang tao pababa. Dahil kayong lahat, bob. Wait, gawan ko ba ng video to? Naaaliw ako. Yaba? Parang ang sarap ng, parang ang lutong pakinggan, di ba? Gawin ko ng video to. Totoo yan, nagpapahata kasi kayo sa babae, di ba? Ang binaboto lang kasi nyo yung mga artista, yung mga anak ng artista. Yan, si Robin Padilla para tinamaan pa dito. Diba, mga lodi? Yabang talaga nitong boksingirong to. Yung mga anak ng politician, yung asawa ng politician. Anong pagbabago makukuha ninyo? Kasi nga, ang mga tao, bobo at tanga, forever talaga kayo magiging dukha. Kawawa kayo. Kaya ako sa inyo, guys, umalis na lang kayo ng bansa na yan. Kasi nga, bobo at tanga nagpapatakbo ng bansa. Yabang, no? Sabi niya, umalis na lang daw po ng bansa, mga lods, kasi bow plugs daw po ang mga nagpapatakbo ng ating bansa. Tama yan! Umalis ka dito sa ating bansa para hindi na po madagdagan ang utak talangka. Bilib na bilib ako sa desisyon mong yan. Umalis ka dito para mabawasan naman po yung mga problema ng ating gobyerno. Yung kagaya mong umaasa lang po sa sustento ng gobyerno. Pera ng taong bayan, kayo po ang umuubos. Yung humihingi ng ayuda lagi sa gobyerno, yung ang pag-asa nila maupo po ang kalamamalilin. Yun daw po magliligtas sa kanila sa kahirapan. Talaga lang! Nakakatuwa naman po yung ganyang balita. Hindi nyo matanggap kasi ayaw nyo po sa mga gantong klaseng politika na nanalo. Ayaw nyo po ng mga naupo ngayon. Si Idol Robin Padilla, number 1. Uy, iyak na yan. Artista daw eh. Si President Bongbong Marcos, anak ng isang presidente. Ayun po si Vice President Sara Duterte, anak din po ng Presidente Duterte. Ayaw niya po niyan, mga lods, kasi political dynasty daw po. Ang gusto niya mamuno, si Mama Lenlen. Si Mama Lutz nila. Kung kasi yun, Ninong, samahan niyo po si Mama Lenlen sa kanyang pagluluksa. Dahil kayo po mga talunan. Tama lang po na magsialisan kayo dito sa aming bansa dahil di po namin kailangan, lalo na po ang mareklamong kagaya ninyo. Umaasa sa mga nakaupong politiko ang pag-asenso na lang kanilang buhay. Di ba nakakatawa? Tas mga hamak na mga ordinaryong tao, tinatawag na dukha. Sino pa pala ang kailangan umalis ng bansa para lang mabuhay? Sino po kaya ang hindi kayang buhayin ng sarili dito sa ating sariling bansa? Di ba kayo? Kayo mga asa sa malalaking sweldo sa ibang bansa. Ulitin ko, hindi po kayo mga OFW. Siya lang po. Mayabang eh. Alam ko naman po yung mga OFW natin, tinataguyod po nila ang kanilang pamilya. Ganon po, may dignidad po yung ganon. Pero yung ganito, nakapunta lang po ng Sweden, akala nyo na po kung sino po manghamak ng tao. Nakapagpa-blondie lang po ng buhok na ganyan, akala nyo po talaga nakaganda po sa kanya, no? Mukha kayong boksingerong talunan.
Eh, yung nanay nyo nga eh, kahit na nasa ibang bansa, umuwi pa rin. Sabi nga dito sa ABS-CBN nung nakaraan, doon ko lang nalaman na umuwi pala to eh. Kahit wala naman po nagtatanong, tingnan, nakauwi na si incumbent VP Leni Robredo at ang kanyang mga anak sa Manila initong Sabado ng gabi. Kahit wala po nagtatanong ha, binabalita nila. Wala po kaming pake. Kahit umuwi kayo o hindi na kayo umuwi. Kagaya mo, Ninong, kahit hindi ka man umuwi, eh wala na po kaming pakialam kung dyan ka nabubuhay. Kung ako sa inyo, samahan nyo na lang po sa pagluluksa ang inyong mamay-lele ninyo. Kasi yung nanay Lutz ninyo, parang hindi niya nakakayanin kapag hindi nyo sa dinamayan. Tapos kayo, mga talunan, eh nainahamak nyo po kami mga ordinaryong tao kasi tumatanggap kayo ng mga dolyares. Ayan, magsama-sama po kayo. Gumawa po kayo ng sarili ninyong bansa. Yung kayo lang po magkakaintindihan. Huwag nyo na po kaming idamay sa inyong mga pakala dyan. Yung tipong nagpapaawa kayo sa ibang tao, tapos eh, wala naman nakakaget sa inyo. Kayo-kayo lang nagkakaintindihan. Sinasabihan nyo pa magnanakaw yung tao at saka diktador, kahit wala naman po kayo napatunayan. Diba? Yun ang mas malupit doon. Yung bintang kayo ng bintang sa isang tao, pero wala kayo napatunayan kahit isang beses na magnanakaw at diktador. Diba? Ito ang sampal sa inyong mga muka. Dahil kayo sinasabi nyo PRRD, walang magagawang mabuti dito sa ating bansa. Ayan, 6 years po, naging maayos ang ating bansa. Partida, meron po tayong pandemya. Kaya ikaw, kung umaasa ka sa gobyerno, wala ka ng pag-asa dito sa ating bansa. Huwag ka na lang talaga bumalik dito. Diyan ka na lang sa Sweden. Kasi diyan po kayo mabubuhay. Diyan, magpayaman ka diyan. Kung maaari lang, huwag ka na bumalik dito. Huwag nyo na po kami pakialaman dito. Masaya na po kami kung sa aming bagong presidente at saka bagong vice presidente. Tuwang-tuwa po kami sa nangyari. Kaya kayong mga talunan, iyakan na lang po kayo hanggang sa uli. Ayan po mga lods, no? Kala mo makakalusot ka, no? Ilang araw kitang pinagbibigyan eh. Yabang-yabang nito, kala mo talaga kayaman-yaman na. Ang tunay na mayaman, hindi nangahamak ng kapwa-tao. Ang tunay na mayaman, tinutulungan umangat ang kapwa. Yun ang definition ng isang successful na tao. Ayan mga lods, para po sa mga lodi natin, ipaabot po natin kay Ninong. Ayan po, wag na po natin siya pauwiin. Sobrang yaman mo na, no? O, diyan ka na lang. Para po sa mga lodi natin, ipaabot po natin sa kanya ang aking mensahe. Maraming salamat po sa ating mga loading tunay dyan. At saka sa mga OFW na talaga nagsisikap para sa kanilang mga pamilya. Mabuhay po kayo na hindi po nangahamak ng mga tao. Maraming salamat po. Ito po si Peps TV. Lagi sa inyo nagsasabi ng stay safe mga lods and God bless you all. Peace!